Ang dami naman nangungulit na naman sa aming mga sa lahat ng live stream natin. At saka sa mga social media accounts ng mga journalists natin. Lahat sila sinasabi. Parang eto na naman, sinasabihan na naman nila, mainstream media, gising naman kayo. Ang daming mga pulis doon sa tapat ng St. Luke's. Na parang sinasabi, hindi natin ginagawa yung trabaho natin. Hindi tayo nagpupunta doon para tignan. Kung ano nangyayari. Of course, may roving tayo, no? Pero sabihin, kung meron talagang malaking nangyayari, makikita at may kita din naman natin yun. Kasi hindi na naman kami yung media. Ang dami nating media, ang daming yung radyo patrol na lang ng iba't ibang mga stasyon. Imposible naman hindi makita yun, di ba? Tayo pa ba naman ang hindi makakaramdam kung ganyan? Saka may mga tipster yan eh. So, parang isipin mo. So, gano'n. So, ayun, ang dami na naman naniwala na hindi tayo nagko-cover doon sa tapat ng St. Luke's. Pero kasi kung yung tinutukoy nila na nasa St. Luke's, kinover nyo kanina nagsalita, di ba? Kanina. I Actually, nasa Malacanang siya. Tapos, tinanong natin kung anong oras sa vinidyohan ni Palace Press Officer Claire Castro si PBBM. 4:45 PM po yan. Yung ni-record na video ni Yuse Castro. Ang nangyari kasi dyan, yung mga Malacanang reporters nga, nag-request na kay Yuse Castro na maglabas ng proof of life. Dahil bagamat malinaw naman na araw-araw nakikita si PBBM ng mga tao sa Malacanang, ang dami pa rin talaga kasing kumakalat. Nagko-question ko nasaan siya. Alam mo kung ano yung trending? Ano yun? In all caps. Nakita ko kasi I always monitor that. Nakalagay ay from St. Luke's to St. Peter's. Di ba ang sama? Yun yung naratibo nila. Ang totoo po niyan, ngayong araw natin sana inaasahan yung announcement ng Malacanang tungkol sa desisyon on excise tax. Kung tatapyasan ng excise tax yung petrolyo. Pero kasi mukhang may hinihintay pang additional na datos ang Malacanang kaya hindi pa maihayag yung kanilang desisyon. Although ang sabi, meron na raw talagang desisyon. So nag-abiso sila na baka hindi muna ilabas ngayon. But then, kahit na hindi maglalabas, yung iba nating mga kasamahan doon sa Malacanang Press Corps, nag-request na kung hindi nyo ilalabas yung decision nyo ngayon ng excise tax, kailangan pa rin mag-issue kayo ng video message from the President dahil nga dito sa nagtitrending sa social media asking kung nasaan si BBM and questioning his health. Kaya ang ginawa ni Yuse Castro after nung mga meeting kanina ni PBBM, pinuntahan niya, video niya at ipinadala niya nga sa atin. Kabilang dun sa mga tanong niya ay kung ano yung reaksyon ni PBBM dun sa naging desisyon na ceasefire muna dyan sa US at sa Iran at kung kamusta na nga ba yung kanyang health condition. So simulan muna natin yung bahagi ng pahayag ni PBBM kung kamusta na nga ba talaga yung kanyang kalusugan. Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. It's very sarcastic. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Watching watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Ganun pa rin. Ayun. And bukod nga po dyan, dahil alam natin ang mainit na development kaninang umaga na pinag-usapan pa natin kahapon, hihintayin natin ang mangyayari ng alas 8 ng umaga ng Miyerkules. Dahil galit na galit si Trump. Galit na galit si Trump. Pero maigi naman, nagdeklara sila na sige na nga, magbigay tayo extension 2 weeks. Tapos nag-agree naman ng Iran na sinabi na sige, basta walang aatake, buksan muna natin yung Strait of Hormuz, ceasefire muna. Ito po yung naging reaction dyan ni PBBM. Number 1, yung ating mga seafarer. Libo-libong naiiwan doon sa seafarer na nakaparking lang doon nag-aantay na makapasok o lumabas.
So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. So, we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible. So, hopefully, we will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. Sige. Ano lang ha, well, that's Malinaw. another topic. Babalikan natin yan mamaya pero ayoko lang na mawala dun sa... Kasi pag kinat ito mamaya, baka mawala yung explanation natin about yung health ng Pangulo. Yeah. Okay, gusto natin sabihin, it's not because it's PBBM. Kahit sinong Pangulo, hinahanapan po namin ng proof of life kapag nawawala. Oo. Pero nakakatawa lang na hinahanap natin ngayon na nawawala. Ngayong kino-cover nila mas araw-araw. Saka nagla-live yun, Okay. nakikita natin eh. Tapos alam din namin na maski sa sinong presidente, hinihinga namin ng clean bill of health all the time. Yes. Isabihin, naniniwala kami na dapat dinedeklara ang health ng isang Oo. presidente. O kahit sinong nanunungkulan sa bayan dahil makita kailangan ang yung fitness malaman to do the ng tao. job. So tinatanong din po yan ng Malacanang press corps sa kanya. At yan lang nga po, sinagot nga po. The same na tinanong din natin si Pinoy dati. Tinanong din natin si Gloria. Si Gloria nga, ilang beses pa nagsabi ko anong ginawa sa katawan niya, di ba? Tapos si Erap nung time din na yun. At saka si FBR na hospital pa. Yes. So, yes. sa mga ganun po, talagang palagi ang ginagawa yan. So, hindi nyo pwede sabihin ng mga critics natin na ito ay dahil pinagtatagol natin yung nakaupo na presidente ngayon. Hindi namin pinagtatagol, tinatanong po namin lahat yan. At yan na nga po, dahil natanong ng press corps, tinanong ni Yusek Claire, yan na po, sinagot kayo. Hindi nga alam ko hindi ko lang dati alam kung maniniwala na kayo porket nagsalita na. Kasi dati, nung hinahanap nyo yung nawawalang First Lady, pinakita na namin lahat ng video kung nasaan, hindi pa rin naman kayo naniwala eh. Pero basta, wala naman kayong magagawa kundi sabihin na lang kung ano talaga yung nakalap namin na balita. Oo. Hindi, eto ha. Kami ni Jovi pareho kaming naging Malacanang reporter. So, eto po talaga yung kalakaran kapag sa palasyo. Alam po natin na ang pinaka-importanting tao sa isang bansa ay kung sino yung pinuno nito. At sa kondisyon po, sa estado po ng Pilipinas, yan po ang Pangulo. Kaya, every time na nawawala sa paningin ng media ang isang Pangulo, lagi po yung nako-question. Kahit simpleng sipon, kahit simpleng ubo, nagiging issue po yan dahil siya yung tagasabi ng polisiya hindi ba? So kung matatandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang naging issue sa kanya, bakit siya ubo ng ubo? Yes. So balikan nyo yung mga istorya nung time ni Pinoy. Meron pang, Pag-ubo niya sa speech, storya yan. may storya kay Pinoy dati na saan ba siya naroon ngayon? Nandun ba doon sa rest house o nandun doon sa Times? Yes, may Ganong ganyan kalilig pa. na bagay ko sa tumuloy doon the night before, tinatanong. Yun. Kasi iisipin mo kung matutuloy ba yung activity na nakaschedule the whole day, the next day. Ganun po yun. Pag meron pa mga nakansela, agad tayo magtatanong. Yes. Paano ba't nakansela? Ganon talaga yun, 'di ba? Tapos after Pinoy, si FPRRD, ilang beses siyang nawala sa paningin ng media. 'Di ba? Nang matagal. Nang matagal. Okay. May mga panahon na nawawala siya mahigit 1 linggo. Yeah. So, nung panahon na yon, ang kinukulit po ng Malacanang press corps ay si Senator Bongo kasi siya yung special assistant to the president. So, in fairness kay Senator Bongo nung panahon na yon, siya naman yung taga-send sa amin ng picture na makikita natin na si FPRRD ay may hawak na dyaryo na nagpapakita ng petsa bilang katunayan na, uy, nandito lang ako, eto yung dyaryo, kasalukuyan, petsa, buhay ako. 'Di ba? So yun po talaga ay bahagi ng trabaho natin bilang Malacanang reporters na bantayan ng ang Pangulo ng bansa. Hindi Yeah. po namin yan palalampasin. Speaking of that, Chiki and Maricel, tama yung proof of life dati ni FPRRD ay yung mga dyaryo malapit sa kulambo or sa kusina. Diba? So, naging norm yan sa kanya. Style niya yun eh. Style niya. Diba? Sinasabi ng mga supporters sa ngayon, dapat ganun din daw ang style niya Pangulo. Ibang style. Iba rin style ni Pinoy. Tsaka iba rin ang style ni Gloria at ni Erap. Iba-iba sila eh. Pero ito, naging issue yung datos or yung date dahil doon sa lumabas sa litrato. Na dahilan kung ba't kami item number 5 dahil magreklamo na ang Malacanang dahil doon sa mga litrato doon na lumabas na naka-blur yung date at naglabas naman ng fake na litrato na iba yung date na nilagay doon, naging 2024,
2024 yata ang sinasabi nilang date na Marso. No? Oo. Anyway, alam ko, papatulan niya ng Malacanang di ba? Oo, yun nga. Kasi nga po mga kapatid, bukod po dyan sa pagpapatunay ng bahagi ng Malacanang na okay si PBBM, nagsalita rin kahit si Jose Castro na he's okay, wala pa rin pong tigil yung social media post na nagtatanong kung nasaan ang Pangulo.